Para sa kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo, walang iba kundi si Red Liaga! Hello po mga kasamahan ko sa Inday para sa Bayan, VIPSD, DDS Saraol Confederation. Ako po si Dr. Richard Mata, ang inyo pong National Advisor. Gusto pong i-greet, of course, no less than si Red Liaga na tumatakbong congressman sa 2nd District ng Antipolo. Of course, i-greet ko po ang aking pong talagang idol na idol, talagang kaibigan na kaibigan ko po, si Ma'am Dang Imperial, and of course, si Dr. Ronald Adamat. And of course, sa lahat na din po, sa inyong lahat. Ako po'y nandito, of course, number one po talaga is gusto nating itaas ang kamay ni Red Liaga. But before that, gusto ko munang ikwento dito sa Davao City dahil ako po ay taga Davao City. Sa mga hindi pa po nakilala sa akin, ako po yung nasa Facebook, may 3.1 million followers na po tayo. Going 3.2 and I do believe 5 million followers tayo by 2028. Ako po yung kasama ng Duterte. Ako po ay taga Davao City. Doon sa last na speech ni Mayor Baste Duterte, during the time na naproklama na po, ang ganda ng speech niya. Alam niyo yung sinabi niya, dito sa Davao City, money did not win. Principles did. Ibig sabihin po dito sa Davao, grabe ang buhos ng pera nung panahon ng eleksyon. Millions to billions, yun ang aming narinig dahil babalik-balikan ka eh. Nakatanggap ka na, babalikan ka pa. So, ang daming kinita ng mga tao dito. Pero, ang binoto nila pa rin ay ang Duterte lineup. Ang sabi ng mga konsehal dito, pag nag-iikot sila, ang sinasabi ng mga tao, teka po, asan po kayo na linya? Sa linya ba kayo ng Nograles o linya kayo ng Duterte? Sabi ng mga konsehal, Duterte po kami. Walang problema, pasok kayo dito, pasok kayo dito. Sila din yung nagkwento na pabalik-balik dito, yung kabilang grupo namimigay. So ang dami talagang buhos na pera ng panahon ng eleksyon. Pero proud na proud talaga ang mga Davao City dahil hindi kami nabili. Hindi namin binenta ang mga boto namin. Dahil ano ba ang magawa ng bigay na libo na pera kung ganito pa rin ang ating administrasyon? Isipin niyo ang admin natin. Kung whistleblower ka ngayon, dati ang whistleblower ay bibigyan ng witness protection. Ngayon, pag whistleblower ka, isasabina ka. May kasalanan ka kasi whistleblower ka. Gusto mong ipatuloy ang ganun. Ang mga korupsyon, grabe, mali-maleta, pero may narinig ka? Wala. Wala kang naririnig. Ang mga congressman, wala silang pakialam kung ano yung mga maleta na yun o sino yung mga nakatanggap. Wala. Ang kanilang intention lang, i-impeach si VP Sara Duterte. Hindi po yan talaga impeachment eh. It's just removing the number one presidential for 2028 and no less than si VP Sara Duterte. Malinaw po na panalo na talaga si VP Sara ngayong 2028. Kaya itong impeachment, ito drama lang ito eh. Gusto nilang tanggalin dahil hindi nila kaya sa labanan ng eleksyon. Gusto nila sila lang. Kaya kasama na yung ginawa dati na bilhin ang Davao City kasi kung nanalo sila sa Davao City,
Kunwari, si Nograles ang naging mayor na hawak nila. Siyempre, stronghold ang Davao. So, hihina ang Duterte kung ang nanalo ay yung kabila dahil nga nabili ang mga boto ng bilyon-bilyon na pera. Magandang gabi sa inyo, taga-Antipolo! Magandang gabi! Hello! Hi! Hindi naman. gusto ko lang ngayong patawan. Kami naghumingi ng paumanhin at medyo na late kami kasi tulad ng naibanggit ni Dang Imperial, galing kami sa isang napaka-importanteng pulong ng DDSRO Confederation. Ito po ang isang parallel organization na sumusuporta sa Duterte style or type of leadership na pinamumunuan po na ating Vice President ay Inday Sara Duterte sa ngayon. Kilala ba ninyo si VP Inday Sara Duterte? Sino ba ang kandidato natin sa 2028? Bakit mahina? Okay, pero hihingin ko po sa inyo bago natin pag-usapan ng 2028, pag-usapan muna natin ang March 14, special election ng 2nd District of Antipolo. At sino ang ating kandidato for the 2nd District of Antipolo? Sino? Mahina! Ibahin natin itong building natin. Sigaw natin! Kaya kami pumunta dito para suportahan si Red Liaga. At kung may tatanong nyo bakit namin susuportahan, kasi po siya po ay sumang-ayon na susuportahan din niya ang si VP Inday Sara Duterte. Kaya tayo ay nasa isang barko at sama-sama tayo mag-sail on, mag-soar high. Kung manunod tayo, sabay-sabay tayo. Pero kung magtagumpay tayo, sama-sama tayo. Hindi ba? Ano, malunod o magtagumpay? Magtagumpay! Mabuhay si Red Liaga at ating huwag kalimutan, March 14, special election ng 2nd District of Antipolo. Iboto natin Red Liaga. Ay nagre-request po sa lahat ng mga taga-Antipolo. Suportahan po natin yung nagmamahal kay Tatay Digong, yung ating kandidato pagka-congressman, si Mr. Red Liaga. Kaibigan po namin yan, maaasahan yan, mabuting tao yan. At alam ko kung nasa kongreso na siya, ipaglalaban niya kung anong nakakabuti sa ating mga mamamayan, especially sa mga taga-Antipolo. Kaya ngayong eleksyon, special election dyan sa Antipolo, suportahan natin si Red Liaga pagka-congressman. Ito po si Attorney Israelito Bobet Torion. But ang Davao hindi nabenta, hindi nabili ang boto ng Davao. Sana dito sa Antipolo, ganun din ang gagawin natin. Kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo, walang iba kundi si Red Liaga! Gusto ko lang naman malaman nyo na ang ipon pagod na sa inyo. Nagtatanong kung sino ang tama para sa bayan at sa pamilya. Alam mo bang kapit kay Henry na? Gusto ko lang naman malaman nyo na Antipolo pagod na sa inyo. Nagtatanong kung sino ang tama para sa bayan at sa pamilya. Alam mo bang traffic ay heavy na? Araw-araw tayo'y naibit na. Nasali pa sa flood control, bilyong piso ay naglaho na. Kahit sabihin pa ng iba, Dynasty Mila ay solid na. Pero lalaban tayo sa kanila.
sa Kongreso, dahil ang Dipolo'y pagod na sa paandar nyo.